Good morning. Bating katabi mo, magandang umaga sa iyo, kapatid. Okay, let's review. Ano po ang ating pinag-aaralan for this month? Okay, the reason and the purpose of suffering. Bakit tayo nakakaranas ng mga suffering at bakit mayroong pain? So, ang definition natin ng suffering is anything that causes us pain, emotionally, mentally, physically, financially, relationally, anything. Basta medyo nasasaktan ka, that is suffering. Okay? So, ano pong kaibahan? Ano yung mga reason and purposes na ating dinidiscuss for the last 2 Sundays? Biglang tumahimik. Ano na nga uli yun? Ulitin natin from the beginning. So, ano po yung mga purpose? Okay? Ito po yung mga purpose para hindi na kayo mahirapan manghula. Pag ikaw ay Christian at may ginawa kang mali, it's normal na ikaw ay makakaranas ng suffering because of your wrongdoing, because of what you have done. What you sow, you reap. Okay? So, hindi na nakakapagtaka kung bakit pangit yung nangyayari sa buhay mo dahil pangit yung tinanim mo. Kung nagtanim ka ng mali dito, aani ka dito ng mali. Okay? So, don't expect na mali yung ginawa mo dito, then paglipas ng ilang taon, or even buwan lang, minsan, ay mabuti yung mangyayari. Ang masamang tanim ay magbubunga ng masamang bunga. Hindi pwedeng masama tinanim, mabuti aanihin. Hindi. Every day we plant. Every day we sow. Ano man yung tinatanim mo dito, banda dyan, aanihin mo yan. Kaya huwag kang magtataka, bakit ganito nangyayari? Teka lang, ano ba tinanim mo? Kung may lupa ka at nagtanim ka ng kamatis dito, huwag kang umasa na tutubo sili. Sigurado kamatis din yan. Kaya huwag kang magugulat, bakit ito ang inaani ko dito? Yan ang tinanim mo noon. Baka nakalimutan mo, nagtanim ka. Kaya nga, we encourage and we suggest, pag may tinanim kang mali, bunutin mo na, asap. Dahil sigurado, aanihin mo yan. Sure yan. Walang sablay. Aani ka talaga dyan. That is a natural law, spiritual law, natural law, agricultural law, na what you sow, you will reap. Hindu law, pati sa Hindus, may tinatawag silang karma. Okay? Kaya lang, yung karma nila is the next life. Pag ikaw magnanakaw na aso ngayon, pag nabuhay ka sa next life, sa reincarnation, magiging pusa ka na lang, demoted ka. Ikaw pusang masama, the next life, daga ka na, demoted ka. Masama ka pa ring daga, hindi ka nagbago. The next life, ipis ka naman. Pero kung ipis ka, naging mabait ka, the next life, daga ka na. Naging mabait ka, pusa ka na. So, ganun yung turo nila, pero hindi yun totoo. Walang ganun. Okay? So, for wrongdoing, yun po yung pinag-aaralan natin last Sunday. Review tayo na onte bago tayo pumunta sa bago. So, sa Ephesians 4, dinaanan po natin yung salitang give no space o give no opportunity for the devil. Yung word na opportunity sa Greek, it is equivalent to space and license. So, nakalista dito, ano yung mga bagay-bagay na pwede mong gawin, na pwedeng magbigay ng lisensya, oportunidad at spasyo sa demonyo sa buhay mo. So, hindi ito exhaustive, hindi ito kompletong listahan. Ang point dito, every time you commit sin, you give opening, you give space to the devil, you give license to the devil. Kasi ang binanggit lang dito ay yung anger na nakakonect dito sa verse na to. Pero hindi lang yung anger, kundi lahat. Okay? Sabi dun sa verse 25, pag nagsinungaling ka, nagbubukas ka ng pintuan sa dyablo para magkaroon ng lugar sa buhay mo. Pag galit ka, yung anger dito, pag bumaba tayo sa verse 31, sabi doon, let all bitterness, lahat ng sama ng loob, wrath, poot, anger, clamor. Ano yung clamor? Pambubulyaw, paninigaw,
Hello, wala naman ang bubulyaw dito. Wala. Mga tahimik tong mga nandito eh. Pag nagalit, patyon kita karon. Patyon kita. Walang nambubulyaw dito. Slander, paninirang puri. Away from you with all malice, yung desire to inflict pain. Desire to inflict pain physically or emotionally, yun po yung word na malice. So, sabi dito, all this act, nagbibigay ka ng lisensya, ng space sa dyablo. Now, ang tanong, ilan ang space ang binigay mo sa dyablo? Ilang lisensya na ang binigay mo sa demonyo? Ako, ang wallet ko, malaki po wallet ko eh. Dahil punong-puno ng card. Card ng lisensya. Bawat baril ko, may lisensya ako. Ilan yun? Sasakyan, may lisensya ako sa sasakyan. Tapos may mga lisensya pa ako sa ibang bagay. Ang dami kong mga lisensya. No? Ang demonyo, ilan ang lisensya sa buhay mo? Tanungin mo yung katabi mo. Ilang lisensya binigay mo sa demonyo? Baka yung wallet ng demonyo ay kapal-kapal din. Panay card din. Kaya tanungin mo, ilang lisensya? Sige, kailangan sumagot ha. Pag hindi sumagot, huwag mong tantanan. Kailangan sumagot. Ang tamang pag-uusap, pag kinausap ka, sasagot ka. Okay? Ilang lisensya na binigay mo sa dyablo? Gaano nakalaki yung space na tinitirahan niya sa buhay mo? Gaano na karami ang lisensyang binigay mo? Ilang room? Kung may room sa taas, 5, may room sa baba, 5, ilang room na ang binigay mo sa demonyo? Every time na magagalit ka sa isang tao, lalo na puot, hinanakit, sama ng loob, you give space. Tanungin mo yung katabi mo ngayon. Sa oras na to, habang nakaupo ka dyan, ano yung pangalan na pumapasok sa utak mo na kinagagalitan mo? Sige, tanungin mo. Pero wag kang sumagot this time. Baka siya yun eh. Baka siya yun eh. Ikaw. Wag kang sasagot ha. Tanungin mo lang, sino yung kinaiinisan mo? Sino yung taong may sama ka ng loob? Sino? Kung meron, ay malaking space ang binigay mo sa demonyo. Isang tao yon. Eh, 2 tao yung kinaiinisan mo. Eh, hindi lang 2, 200 pala. Ay, wala nang space si Lord. Kaya nga sabi dito, do not grieve the Holy Spirit of God, whom you were sealed for the day of redemption. Pag ang dami ng space na binibigay mo sa dyablo, yung space para kay Lord, lumiliit. Di na siya makakilo sa buhay mo. At ito, kung hindi lang galit, marami ka pang kasalanang ginagawa, mapapansin mo, parang ang hirap ng magpatawad. Parang ang hirap ng palayasin tong demonyo na to. Kasi, di ba, kunyari, nagparenta ka, hindi nagbabayad, ayaw lumayas. Ayaw lumayas. Ganun ang demonyo. Binigyan mo ng space, binigyan mo ng maraming lugar sa buhay mo, hindi na yan aalis sa'yo. Ano ang goal ng demonyo sa buhay natin? John 10:10. To steal, to destroy, to kill. Nakawin lahat ng kayamanan at blessing mo, kapayapaan, kagalakan mo, magandang relasyon sirain. At sa dulo, patayin ka, dalhin ka sa impyerno. The ultimate goal is to bring you back, to drag you to hell. Yan ang ultimate goal. Dahil pag nadala ka ng demonyo, ayaw niyang wala siyang kasama sa impyerno, malungkot mag-isa, gusto niya may nakikita doon. At ang gusto niya nakikita sa impyerno, sabi mo sa katabi mo, alam na this. Ikaw. Ngayon, kung may space na ang demonyo sa buhay mo, sa palagay mo, aalis pa siya? Sa palagay mo, magpapaalam siya, ayoko na dito, ang pangit ng space mo. Lipat ako sa kabilang space, sa katabi mo. Hindi niya gagawin yon.
Once na nakapwesto na ang demonyo, hindi na yan aalis. Kaya mapapansin mo, nagugulat ka sa sarili mo, bakit nagawa ko na tong kasalanan na to? Bakit ayoko naman nang gawin? Humingi na ako ng tawad kay Lord. Bakit ito ulit? Bakit paulit-ulit? Why? Sa palagay nyo? Palagay nyo, bakit nauulit-ulit? Kasi ang demonyo ayaw nang umalis. Ang isang pangalan ng demonyo sa Bible ay Beelzebub. Sabi yung kanta ng Bohemian Rhapsody, Beelzebub put the devil his curse on me. Yung word na Beelzebub ay prinsipe ng mga langaw. Na-try niyo yan, pumasok sa bahay o sa kotse na lang. Pagbukas mo ng kotse, pasok yung langaw na medyo malaki-laki. Ano gagawin mo? Ha? Paano mo palalabasin? Di ba bubuksan mo lahat ng bintana? Tapos bubugawin mo? Lumalabas? Lumalabas? Hindi. Ang ginagawa ng bangaw. Ha? Iikot-ikot, pupunta doon sa mga sulok-sulok ng windshield mo, doon sa salamin, kung saan mahirap siyang sungkitin, doon siya pupunta. Alam nyo, ganun ang demonyo, hindi lalabas pag nakapasok. Once na nakaposisyon na siya sa buhay mo, mahirapan ka na. I suggest, anong gagawin natin dito? Galit, puot, ano pa? Lahat ng nakasulat dito, isa-isahin mong humingi ng tawad sa Diyos. Kung meron kang kinagagalitan ngayon, Lord, pinapatawad ko na siya. Di ba? Nasaktan, suffering, di ba? Suffering topic natin. Part yan eh. Nasaktan ako pero pinapatawad ko na siya. Eh kung si Lord kaya, nasaktan ba o hindi? Nasaktan, di ba? Ano yung first word niya sa cross? Nung siya'y pinako, anong first word sa 7 last word? 7 palabras. Anong sabi niya? Tapos siyang bugbugin, lagyan ng koronang tinik, pinagpapalo. Habang siya'y nakapako doon, ano sabi niya? May araw din kayo. Pag nakababa ako dito, lagot kayong lahat. Ganon? Di ba? Ang una niyang salita, Ama ko, patawarin mo silang lahat. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nasaktan ba si Lord? Sobra. Ngayon, ikaw, nasaktan ka? Higit pa sa nasaktan si Jesus? Sinong mas nasaktan? Si Jesus o ikaw? Si Jesus. Pero nakapagpatawad siya. Ikaw. Dahil kung hindi ka magpapatawad, you give more license to the devil. Kaya pag sinita mo, Satanas, lumayas ka sa bahay ko, sa buhay ko. May lisensya ako, may permit ako to stay. May permit ako to carry. May permit ako dito, binigyan mo ko. Ano yung permit mo? May galit ka kay Kwan. May galit ka kay ano? May galit ka sa kanya. May sama ka ng loob sa dun. Tsaka duno. So ngayon, hindi mo mapalayas ang demonyo dahil meron siyang permit. Ayan, ang buhay mo, pinagpipiestahan ng dyablo, nagdiriwang kasi bawat space, isang demonyo. Dalawang space, dalawang demonyo. Tatlong space, tatlong demonyo. 5 space. Pag 5 demonyo, nagtotongits na yan sa buhay mo. Nag-ano na yan, nagiinuman na yan doon, nag-adik-adik na yan. Nagpipiesta na yan dyan sa buhay at bahay mo. Kaya ang buhay mo, walang pagunlad. Nagsisikap ka naman, walang nangyayari. Bakit? Demonyo nakatira eh. Paano palalayasin? Humingi ka ng tawad, magpatawad ka. And then, palayasin mo. Dahil ang space na binigay mo sa demonyo ay because of sin. At habang may sin, kagaya ng langaw, kung may dumi dyan, ang langaw, bugawin mo, aalis saglit, pero habang may dumi, babalik yan. Ang kailangan mong gawin, tanggalin yung dumi para yung langaw walang babalikan. Lahat ng mali, lahat ng kasalanan ay dumi na binabalik-balikan ng langaw sa buhay natin. Hanggat may dumi dyan, hanggat may galit, hanggat may sama ng loob, hanggat matigas ang ulo mo, ang demonyo babalik sa'yo. Hello?
So, anong gagawin natin ngayon? Pagpatawad, humingi ng tawad, at palayasin ng demonyo. Dahil kung hindi, kaya mo naririnig to, bago dumating sa paluan, anong level muna? Tinuturuan ka muna kung anong dapat gawin, instruction. Hindi ka nakuha sa turo, lumagpas ka na sa level 1, kailangan mo nang i-correct. Anak, sabi ni Lord, through preaching and through the Bible, anak, mali yung ginagawa mo. Dapat ayusin mo na yan. Dapat baguhin mo na yan. Dapat ganito na anak. Anak, hindi na yung pwede yan. Ang tagal mo ng Christian, anak, hindi ka na bago. Dapat di ka na ganyan. Correction. Ay, hindi ka pa rin makuha sa correction. Pagalit. Magugulat ka, tuwing preaching, para ikaw yung topic. Ako na naman. Ako na naman. Tapos pati sa verse doon sa sasakyan, nagdadrive ka, nakalagay doon yung verse, ako pa rin. Ikaw pa rin kinakausap ni Lord at hindi na gentle. Rebuke na, nagagalit na si Lord sa'yo dahil ang tigas ng, sabi mo sa katabi mo, nagagalit na si Lord dahil ang tigas ng ulo mo. Ayan, pag hindi ka pa rin makuha sa pagalit, sa rebuke, yun na, pakakawalan na yung leon, may space ka na. Nako, talagang hindi lang piyestang bahay to, piyestang bayan. Kaya mga kapatid, kung ikaw, anong level na kayo dito? 1, 2, 3, 4. Saan kayo? Wala, hindi kayo nakausap ni Lord. Baka hindi kayo anak. Ang anak ay nakausap eh. Saan kayo dito? Tinuturuan, instruction, kinokorek, o pinapagalitan na? O pinalo na? Ito, latay na ako eh. Sakit to. Asa kayo rito? Sino na sa 1? Wala. Sino na sa 2? Ayun, meron. Sa 3? 4? Asan yung iba? Ayaw umamin. Kasali yan sa pagsisisihan nyo. Falsehood. Falsehood. Okay, so bago tayo magpatuloy sa next topic natin, just bow your head and close your eyes. Habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, ilang space na, ilang lisensya na ang binigay mo sa demonyo sa buhay mo? Ilang tao ngayon ang kinaiinisan mo? Sino-sino sila? Tawarin mo at humingi ka ng tawad na nagalit ka. Nagtanim ka ng sama ng loob. Dahil yan ang bait ng demonyo sa buhay mo. Pag may sama ka ng loob, galit, ang demonyo may space. Ang turo ng Bible, bago ka nga mag-worship, may naalala kang galit sa'yo o kagalit mo o galit ka, huwag kang tumuloy. Makipagbati ka muna, makipag-ayos ka muna. Dahil walang kwenta yung worship mo. Sabi ng Bible. Kaya as you bow your head, kung seryoso ka na mawala ang demonyo sa buhay mo at umayos ang takbo ng buhay mo, humingi ka ng tawad kay Lord sa galit mo, sa inis mo, sa sama ng loob mo, sa mga sinabi mo, sa mga ginawa mo, hingi ka ng tawad kay Lord at yung taong yan na kinaiinisan mo, kung ilan man sila, i-release mo kay Lord, patawarin mo. Banggitin mo sa isip mo, sa puso mo yung pangalan. And then, matapos mong patawarin sila at humingi ka ng tawad, alayasin mo yung demonyo dyan sa buhay mo. Tanggalan mo ng lisensya. Arestuhin mo yan, palayasin mo. Wala ka ng lisensya mula ngayon. Wala ka ng space. Hindi ka na pwedeng manatili sa buhay ko dahil wala ka ng karapatan. Nagpatawad na ako, humingi na ako ng tawad. Hindi ka na pwedeng bumalik-balik lang ako, wala ng dumi sa buhay ko. Sige, do it. Patawarin mo kami, Panginoon.
sa lahat ng mga galit, poot, inis, hinanakit, pambubulyaw, sinungalingan, lahat ng kasalanan na hinayaan namin na mangyari, magawa namin at manatili sa buhay namin. Patawarin mo kami dahil ito ang naging dahilan, nagkaroon ng lisensya, ng puwang, ng space, ng opportunity ang demonyo sa buhay namin para manggulo, para manira, mangwasak, at sa dulo, kung hahayaan namin, patayin kami. Kaya Lord, patawarin mo ang bawat isa for allowing the devil to come inside us. Na kami dapat ay templo mo, hindi templo ng diablo. At pinapatawad din namin yung mga taong gumawa ng mga nakakainis na bagay sa amin. Yung mga taong gumawa ng hindi tama, yung mga tao, Panginoon, na they treat us unfairly, Lord. They treat us, Lord, na parang hindi tao, at kung ano man yung masasakit na ginawa nila, unfair na ginawa nila, unjust, Lord, pinapatawad namin sila. Mention them by name sa inyong puso't isip, kung sino man yan. Yes, Lord, we forgive these people as you have forgiven us. Sabi mo, magpatawad kami, kagaya ng pagpapatawad mo sa amin. At sabi mo sa dasal ng Ama namin, kung hindi kami magpapatawad, hindi rin kami patatawarin ng aming Ama. Kaya patawarin mo kami as we forgive those who sin against us, Lord. We remove every foothold, every space, every license of the devil over us. Pinapalayas namin lahat ng gawa ng demonyo sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming negosyo, sa aming trabaho, lahat ng gawa mo, Satanas, winawasak namin at lumayas ka. Wala ka ng puwang, wala ka ng space, wala ka ng lisensya, kolorum ka na in Jesus' name. You don't have the right. We revoke all your licenses na binigay namin. We have the authority because lahat ng puwang na binigay namin sa iyo ay burado na, lahat ng kasalanan hinugasan na ng dugo ni Jesus. Kaya wala ka ng license. Wala ka ng license, wala ka ng space sa buhay namin. And now we are free. We are totally free for the Holy Spirit na mag-indwell sa bawat area ng buhay namin. I pray, Lord, that your Holy Spirit will fill us, body, soul, and spirit. That there will be no room, no inch for the enemy, but all is for you, Lord Jesus. All is yours, Holy Spirit. Let your Holy Spirit indwell us today and remind us every day na hindi na kami magbubukas ng puwang para sa demonyo, Panginoon. Thank you, Lord. Help us. Sa amin, di namin kaya to, but with you, we can do all things. Thank you, Jesus, for making us free. Thank you, Jesus, dahil ang buhay namin, ikaw na uli ang nakatira sa bawat bahagi ng buhay namin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. When we do wrongs, ang demonyo nakatira sa loob, umaatake sa loob. Sa teritoryo mismo natin, nasa loob siya ng bakuran natin, ng buhay natin, ng bahay natin, ng negosyo natin. Pero, pag napalayas mo na siya, dito tayo sa topic natin ngayon, aatake pa rin siya, pero nasan? Nasan siya? Hello? Nasan siya? Sa loob, labas? Labas. Tanungin mo yung katabi mo, asan siya ngayon? Sa loob o labas? Labas. Titigil ba siya? Hindi. So, mas madaling umatake pag nasa loob. Mas mahirap umatake pag nasa labas. So, it's better na ang demonyo laging nasa labas. Okay? Kasi, alam nga natin yan, pati nga sa sakit, pag kumakatok pa lang ang lagnat at sipon, wag mo nang papasukin, isara mo ng pinto, tirahin mo na agad ng paracetamol.
at vitamins. Because prevention is better than cure. Ang demonyo ganun din. Prevent him from coming inside you. It is easier than casting him out sa buhay mo. So ngayon, ang topic natin is outside siya, nasa labas. So Christians ang suffering ng mga Christians for obeying God is testing our faith. Nasa labas ang demonyo, pero inaalaw ng Diyos for a moment to test our faith. So ang paghihirap nung nakaraan ay dahil sa kasalanan. Ito namang pag-aaralan natin ngayon, yung suffering ngayon, paghihirap ngayon, is hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa pagsunod sa Diyos. In the Old Testament, yung binabanggit natin lagi na sikat na tao, walang iba kundi si Job. Job chapter 1, verse 8 to 12. Sa lumang tipan, wala pong matagpuan na masyadong matuwid na tao, kundi siya lang. And even today, yung storya ni Job, ang Bible po kasi, pag binasa nyo, yung mga nakasulat na example dito, minsan open-ended. Kunyari, yung weakness ni Paul, no? Hindi binanggit ko ano yung weakness niya. So, pag tinuro yon ng mga preacher, it can be identified to anyone na may weakness. So, open-ended, pwede mo angkinin. Ngayon, yung kay Job naman, yung nangyari sa kanya, ito naman yung pinaka-ultimate na testing na pwedeng maranasan ng isang tao. Ito na yung kumbaga sa exam, pinakamataas na exam. Okay? Wala nang tataas pa dito. Imagine mo, in one day, lahat ng negosyo mo naubos. Let's say, ang negosyo mo, 5 mga negosyo, lahat na bankrupt. And then, in the same day, lahat ng anak mo nagkandamatay. Mahihigit pa bang matinding matinding trahedya? Palagay nyo, may nalaman na kayong ganung nangyari sa mundo? Sige nga. Siguro, dun sa mga, for example, kung ang negosyo mo sa Chiba, sa Japan, dun ang negosyo mo, dun ka rin nakatira. And then, dumating yung tsunami, nagkaroon ng lindol. Nung nakaraang lindol pa, kasi ngayon meron na naman eh. So, kung dun ka nakatira, na-wipe out yung mga business mo, at namatay lahat ng kamag-anak mo, siguro pwedeng ilapit-lapit dito sa kwentong ito. Pero so far, wala akong narinig na 10 business, 5 business, doon lahat at lahat ng pamilya namatay. So far, wala pa naman akong nabalita. Pero may nangyaring mga kalamidad doon. Pero yung nangyari kay Job, sa tingin ko, this is the ultimate test ng isang tao na nabuhay sa daigdig, pero pumasa. Ito yung pinakamatinding exam na pinasahan ng isang tao. At kung pinasa ng isang tao itong exam na to, sa malamang, yung mga ibang exam, ipapasa rin ng tao. Kasi ito na yung pinakamataas eh. So therefore, yung ibang exam, mas mababa. Correct? Sagot naman. So ito, basahin natin yung verse 8. Nagkaroon ng meeting sa langit, and during those times, pati yung mga demonyo ay nakaka-attend ng meeting, lalo na si Satan. By the way, the word Satan, hindi ito pangalan, ito ay titulo. Yung salitang Satan, ibig sabihin adversary, kalaban, or accuser. Taga-accuse. Nagbibintang ng hindi tama. So, si Satan umattend sa meeting ng mga anghel sa langit. Ngayon, ang tanong, theology na naman tayo. Bakit siya nakaka-attend? Kasi wala pang blood offering doon sa temple sa heaven para i-block siya sa heaven. Nung si Jesus namatay na sa krus at dinala niya yung dugo doon, mababasa niyo sa Revelation, lahat ng 1/3 of angel tinapon sa lupa at hindi na sila nakapasok doon. Hindi na. Pero at this moment, nakakapasok pa. So naki-attend ang demonyo. And then sabi dito, sa meeting ni Lord, have you considered my servant Job? Tingnan mo si Job. Nakita mo ba siya? Kasi tinanong niya, Satanas, saan ka galing? Ito, nag-akyat baba, nag-ikot-ikot sa daigdig. Parang leon na naghahanap ng masisila. Sabi niya, nakita mo ba si Job, yung anak ko? Walang kagaya niyan sa lupa. Blameless and upright. Matino, mabait, matuwid.
who fears God and turn away from evil. May takot sa Diyos at lumalayo sa kasalanan at kasamaan. Then Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for no reason? Susunod ba sa'yo yan? Maglilingkod ba sa'yo yan? Matatakot ba sa'yo yan ng walang dahilan? Parang kayo lang, ganyan din ang nangyayari ngayon. Ina-accuse kayo ni Satan. Kaya ka lang naman nag-church kasi may hinihingi ka. Pag hindi binigay ni Lord, absent ka na di ba? Di ba? Kaya ka lang naman nag-church kasi nandiyan yung cross mo, di ba? Kaya ka lang naman nag-church kasi naka-duty ka. Pag di ka naka-duty, hindi ka na pupunta Kaya ka lang naman Kaya ka lang naman. Kaya ka lang naman. So, ang dami. Binibless ka kasi. Kaya ka naman nagpi-praise the Lord. Pero pag wala ka ng blessing, hindi ka naman praise the Lord, erase the Lord ka na Di ba? So, yun ang akusasyon ng demonyo. So, ang sabi dito, have you not put a hedge? Pinoproteksyonan mo lahat ng kanyang ari-arian, negosyo, pamilya, his house and all that he has on every side. You have blessed the work of his hands. His possession have increased in the land. Pinayayaman mo, binibless mo But stretch out your hand and touch all that he has. He will curse you to your face. Sabi ng demonyo, galawin mo. Parang binubuyo niya si Lord, nagsaktan mo. Saktan mo si Job. Pero alam niyo yung theology na inaaral natin, si Lord di gumagawa ng masama sa kanyang mga anak. Sino gumagawa ng masama? Si Satan. So ang sabi ni Satan, saktan mo yung anak mo. Kaya sabi dito, and the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your hand. Hindi ako, ikaw. Sige, saktan mo. Saktan mo si Job. Only against him, do not stretch out your hand. So Satan went out from the presence of the Lord. Tuwang-tuwa ang demonyo. Yeah, kakaganti ako kay Job. Makakapanakit ako kay Job. Sabi ni Lord, sige, subukin mo si Job. I-testing mo si Job. Pero wag mo lang sasaktan siya. First round, pinatay ni Satanas lahat ng kanyang mga ari-arian, mga hayop, negosyo. Then, pinatay niya yung mga anak. Pero hindi niya ginalaw yung katawan ni Job. Second round, pinagbigyan siya. Sabi ni Satan uli, tingnan mo, sabi ni Lord, tingnan mo, ginawa mo na lahat pero nag-worship pa rin sa akin. Nagsiserve pa rin sa akin si Job. Pinatay mo yung mga anak, nawala yung mga negosyo, pero tingnan mo, nagsisimba pa rin. Hello? Yung iba, hindi natuloy yung transaction. Ayoko na dyan sa church na yan. Hindi sinagot ni Lord yung dasal ko. Ayoko na dyan. Si Job, naubos na lahat, worship pa rin. Kaya sabi ni Lord, tingnan mo si Job, malupit, matindi, ibang klase. Sa kalamihan talaga, wala nang iba. So sabi ng Diablo talo yung Diablo Saktan mo yung katawan niyan, susumpain ka niyan. Sabi ni Lord kay Satan, sige, try mo. Pinadala ng sakit mula ulo hanggang talampakan. Nagkaroon ng mga pigsa, nagputukan. Sabi nung asawa, sumpain mo na yung Diyos mo para matapos na yung paghihirap mo. Sabi ni Job, mabuti lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Ang akala niya kasi, pati yung masama galing sa Diyos. So, sabi doon sa kwento, kahit ganun na yung nangyari kay Job, hindi pa rin siya nagkasala sa Diyos. Talo na naman ang Diablo. So dito sa kwentong ito, kahit pala matuwid, kahit pala naglilingkod ka sa Diyos, kahit pala mahal mo ang Diyos, kahit tama ang ginagawa mo, pwede ka pa rin dumanas ng suffering. Hello? At hindi lang pwede, talagang dadanas ka. Kung hindi ka pa dumadanas ngayon, ibig sabihin tapos ka ng dumanas o papunta ka pa lang sa pagdanas. Sino yung tapos na? Taas ang kamay. Sino yung dumadaan ngayon? Doon. Sino yung papunta pa lang? Alin doon sa tatlo? Pag hindi mo pa naranasan, papunta ka na. Na kahit sumusunod ka ng tama sa Diyos, dadating pa rin yung suffering sa buhay mo in the form of testing. Okay? In the form of testing. So, ngayon, sabi dito sa 1 Corinthians 10, okay, no temptation has overtaken you that is not common to men.
Walang mga pagsubok na dumating sa buhay mo, sa buhay natin, na hindi ordinaryo lang na dinadaanan din ng ibang tao. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya pahihintulutan ng demonyo na tuksohin ka o itest ka ng higit sa kakayanan mo. Yung binigay na testing ng Diyos kay Job through the devil, alam ng Diyos kaya ni Job. Ganon ka-elib si Lord kay Job. Ganon siya kahanga, kabilib kay Job na kaya nito yung pinakamalupit na exam. At pumasa si Job. Ngayon, pag may dumating na testing sa buhay natin, kahit ka pa nag-church, kahit ka pa naglilingkod kay Lord, may ministry ka, kahit nagtatights ka pa, kahit nagdi-devotion ka pa everyday, kahit nagpipray ka pa, pero pag dumating yung testing at pagsubok sa buhay mo, dadanas ka ng pain. Physically, emotionally, mentally, financially. Pag naranasan mo yung pain na yan, yung testing na yan, yung suffering na yan, alam ni Lord na kaya mo yan. Hindi ka bibigyan ng exam na hindi mo kaya. Kunyari, grade 1, ang ibibigay mo, trigonometry, statistic, calculus. Hindi ibibigay ni Lord sa grade 1 yan. Ang ibibigay sa grade 1, 1 plus 1. 2 plus 2. Yun yung kaya nila. Kaya pag may dumating na pagsubok sa buhay mo, alam mo tama ginagawa mo. Alam mo sumusunod ka kay Lord. Alam mo walang mali. Kasi kung may mali, dun tayo sa una, humingi ka ng tawad, palayasin mo yung demonyo. Eh ngayon, wala na demonyo. Tama gagawin mo. Meron pa ring suffering. Meron pa ring hirap. Meron pa ring pain. So ito na yung pinag-uusapan natin, testing to. Pagsubok, exam. At yung exam na to, pag dumating sa'yo, kaya mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. Dahil walang pagsubok na pinabayaan ng Diyos na makarating sa iyo nang hindi mo kakayanin. Lahat ng pagsubok na aalaw ni Lord na ibigay sa iyo, kaya mo. Sabi mo ulit, kaya mo. Ngayon, pag hindi mo kinaya, ibig sabihin hindi ka nag-review. Kailan ba exam binibigay? Before teaching or after? After, di ba? Kunyari, nagturo yung teacher about math. Tinuro niya, ganito. Then yung exam, next week. Pag nag-e-exam na next week, nagsasalita pa ba yung teacher? Ang ginagawa ng teacher. Ang ginagawa, yung mga teacher nyo, yung mga professor nyo, ang ginagawa, ikot-ikot yan, tinitingnan kung nahihirapan ka sa exam, kung nangongopya ka, may kodigo kaya to. Ikot-ikot yung teacher, hindi na siya nagsasalita during the exam. Tinitingnan ka kung nasasagutan mo ng tama, anong reaction mo during the exam, tahimik ang teacher. Bakit tahimik siya? Kasi tapos niya na ituro yan eh. Tinitesting ka na ngayon kung may natutunan ka. Ganon din kay Lord. During preaching, huwag kang tulog. Sige nga, pumalakpak nga lahat ng tulog. May nahuli. Dahil pag di mo narinig yung teaching, sigurado may exam yan. Papasa ka? Hindi. Hindi mo naintindihan eh. Na-distract ka, may dumaang bata, nakyutan ka, o tulog ka, di ba? So during the teaching session, na supposed to be doon mo matututunan yung message, yung sagot sa exam, wala ka doon. Absent ka, tulog ka, o iba yung nasa isip mo. Kaya during the exam, si Lord, hindi ka natuturuan kung anong gagawin. Tahimik na lang si Lord, tinitingnan ni Lord, ano kayang gagawin ng anak ko during testing, during exam? Natataranta. Parang yung mga disciple dun sa bangka. Nagsisigawan, Lord, lulubog na kami, mamamatay na tayo, hindi ka ba nagmamalasakit? Si Lord, nakaganon, no? Tinitingnan niya, dilat yung isang mata, kung ano reaction, tahimik si Lord during the exam.
Kaya pag exam, maraming pagsubok, huwag kang sisigaw, Lord, asan ka? Andiyan si Lord, andiyan si teacher, andiyan si coach. Kaya lang, tahimik. Tahimik si Lord. Bakit? Ba't siya tahimik? Tinuro niya na sagot hindi ka nakinig. Sabihin mo sa katabi mo, tinuro na Hindi ka nakinig. O ayaw mo talagang sumunod. Tinuro na Kaya pag mali ang sagot mo sa exam, bagsak ka kasi hindi ka nakinig. Kaya bawat exam, papasa ka kung nakinig ka lang. Bawat exam, papasa ka kung susunod ka lang dahil yun ang pangako ng Diyos. Na walang pagsubok na dumating sa iyo na hindi mo kakayanin. Kaya mo yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. 1 Peter 1:6-7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes. Ang gold ay nasisira, pero yung faith hindi. Kung tunay. Though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor of the revelation of Jesus Christ. Sabi ni Peter, itong sulat niya, pag binasa niyo yung Peter 1:1, addressed to the Jewish Christian na nakakalat sa Mediterranean area, sa Spain, sa Egypt, kung saan bansa sa Europa. At lahat sila ay dumadanas ng mga trials and testing. Ang trials and testing nila, hindi sila tinatanggap sa trabaho. Pag sila nag-business, walang nagpapatronize ng business nila kasi Christian sila. Pag sila lumakad sa karsada, pinagtatawanan sila at nilalait. At pag nagkaroon ng problema sa syudad, sila lahat ang dahilan bakit mayroong kalamidad, may sumpa. At hahanapan sila ng paraan para sila patayin. Pagbintangan ng kung ano-ano. Ito lang naman yung testing nila. Hello? Tayo, pag walang pera, anong pakiramdam? Mainit ang ulo. Galit. Walang pera. Di ba? Galit. Malungkot. Huwag mong kakausapin niya pag walang pera yan. Ako, delikado ka dyan. Pag may sakit. Pag may sakit, ano pakiramdam? Pag may sakit kayo? Yung pakiramdam mo ng walang pera at pakiramdam ng may sakit, parehas. Masungit. Di ba? Galit. Irritable. Itong mga taong ito, pag sama-samahin mo yon at dagdagan mo pa ng marami pang iba. Ngayon, ang sabi dito ni Pedro, dito, sa mga pangyayaring ito, in this you rejoice. The purpose of trials, una, is to test if our faith is genuine. Bakit tayo dadaan sa pagsubok? Bakit hahayaan ng Diyos itong demonyong ito gumawa ng kalokohan sa atin, gumawa ng kalokohan kay Job? Una, para masubok kung yung pag-worship ba ni Job, yung paglilingkod ba niya sa Diyos, ay tunay. Genuine ba yung faith niya? Yung pagpunta-punta nyo rito sa SM every Sunday, sa Bible study, lahat ng ginagawa nyo, pag-pray nyo, devotion nyo, ititest kayo, tunay ba yan? O nakikigaya ka lang? O peer pressure, kasi ginawa nila, sige rin, gawin din natin. O meron ka talagang personal relationship kay Lord, may faith ka kay Lord, na kahit subukin ka pa, lalabas sa dulo, totoo ka. Hindi ka peking Kristiyano. Hindi ka nakikigaya lang, hindi ka nakikisakay lang. Tunay, one-on-one relationship with God. Na you have decided to follow Jesus, no turning back. Those no one joins me, kahit hindi sila sumama, ikaw tutuloy ka pa rin. Hindi, ay wala sila. Hindi na lang din ako a-attend. A-attend pa kayo? Hindi. Ako rin. Peke. Peking faith. Hindi faith fake. Ngayon, during the testing, dito lilitaw kung tunay ka. Dahil ang sabi dito,
Tested genuineness of your faith more precious than gold that perishes if it is tested by fire. Alam mo naman natin na ang ginto, pag pinadaan sa apoy, lalong natatanggal yung mga mixture niya ng mga dumi. The more na pinapadaan mo sa apoy ang ginto, lalong nagiging makinang, lalong nagiging mahal. Okay? So hindi siya nasisira, lalo siyang gumaganda. Ganon din naman ang Kristiyano. Pag pinadaan ka sa pagsubok ng buhay, inalaw ng Diyos na dumating sa'yo at alam niya kakayanin mo. Kung tunay ang pagsunod mo sa Diyos, tunay ang pananampalataya mo, paglagpas mo dyan, lalo kang tumibay. Lalo kang naging seryoso. Lalo mong minahal ang Diyos. Lalo ka pang testing of faith, tithes, offering. Tingnan mo yung mga transaction mo, hindi natutuloy. Pero faithful ka sa pagbibigay. Anong tawag dun? Tinitest yung pagbibigay mo. Tinitest yung faith mo kung totoo ka ba? Seryoso ka ba? Naniniwala ka ba sa Malakay 3:10? Naniniwala ka ba sa Bible na pag nagbigay ka, aani ka? So, ang demonyo bubulong. Tingnan mo. Walang nangyayari. Tumigil ka. Wala talagang mangyayari. Tumuloy ka. Napahiya ang dyablo. Pasado ka sa exam sa dulo, lahat ng blessing na hindi mo natanggap dito, nag-aantay pala doon. Land Cruiser, 23 million na ano. Lahat ng paghihirap mo, nandun pala sa dulo ang reward. Ilang million na tanggap ni Yulo? Ilang million na? 100 plus? Bakit dito ba biniles siya? Nakatanggap pa siya ng million dito nung nagsisimula? Wala. Panay testing, panay paghihirap, nasa dulo lahat ang biyaya. Ganon din ang Christianity. Kung sa pagsunod mo walang nangyayari, tuloy mo lang dahil nag-iintay sa dulo lahat yan. Tuloy mo lang. Kung titigal ka sa gitna, iba makakakuha nun. Hindi ikaw. Sabi dito, the fire of trials is not just one kind. Anong sabi dito? You have been grieved by various trials. Yung word na various, iba-ibang klase, iba-ibang anyo, iba-ibang itsura. May sakit ka na, wala ka pang pera, may demonyo pa sa paligid mo. May nangaaway pa sa'yo. Pagsama-samahin mo lahat to, may nag-traitor pa. Ano pa? Ano pang maisip nyo? Lahat ng dinadanas ng mga Kristiyano sa panahon ni Pedro na nagkalat sa Mediterranean area, lahat ng maisip mong problema, pagsabay-sabayin mo yon. Walang gas, walang bigas, walang ilaw, walang tubig. Ano pa? Lahat, pagsabay-sabayin mo, various trials. Kaya kung wala kaming pera ngayon Teka lang, wala ka lang pera. Itong mga to, wala lahat. Pero tuloy kay Lord. Wala lahat, pero tuloy ang church. Tuloy ang faith. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, umayos ka. Umayos ka. Ano ang reaction? Ang sabi ni Peter, in this you rejoice. Wala nga lang pera, ang sungit mo na May sakit ka nga, ang sungit mo pa. Wala ka ng pera, may sakit ka pa. Ano nang itsura mo? Halimaw. Itong mga to, nasasaktan na, wala pang pera, walang trabaho, hindi makapagnegosyo, pinapatay pa ng mga tao sa paligid nila. Tapos ang sabi ni Peter, in this we rejoice. Our reaction to trials is rejoicing, sabi ni Peter. Ang tanong, bakit sila ganon, tayo hindi? Christian ba sila? Tayo? Ba't parang magkaiba? Sino tunay? Sila tayo? Sila. So tayo peke? So alin ang tama? Tama sila. Tayo naman may tama. So anong gagawin natin para tayo tumama? Sabi mo sa katabi mo, rejoice.
The best thing you do pag may trials, wala kang pera, may sakit ka, daming demonyo sa paligid mo. Kung hindi mo kayang mag-rejoice, ang unang step, manahimik. Manahimik ka muna. Ako, pinapractice ko ganun. Gusto kong magalit. Gusto kong mainis. Pag may mga testing, hindi, ang gagawin ko, tahimik muna. Tahimik. And then, pag mag-isa ako, doon ako magre-rejoice. Doon ako magre-rejoice sa worship, papatugtog ako, magpe-pray ako. Doon ako magre-rejoice. Kasi hindi ako makapag-rejoice pag nakikita ko yung mga trials sa paligid ko eh. So, isa kang pagsubok. Sabi mo sa katabi mo, isa kang pagsubok. Isa kang trials. Kaya, layo ka muna, distansya ka muna, tapos nahimik. At least pumasa ka, hindi ka galit. Hindi ka masungit, di ba? So tahimik ka lang. Kaya pag may tahimik na sa paligid niyo, galit ka? Tahimik na nga eh. Huwag mo na tanungin. Tahimik na nga eh. Nagkokontrol, lumalaban yan. Lalo yung mga mag-asawa, wag na kayo magtanungan na tahimik. Galit ka, galit ka. Tahimik na nga eh. Yaan mo na. Lumalaban yan eh. Hindi ako galit. Lumalaban sa testing, sa pagsubok. Rejoice. So, 1 Peter 1:6 yan. Laktaw tayo. 1 Peter 4. Beloved, verse 12 to 15. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. Huwag kayong magulat, magtaka na pag may dumating na mga matitindi, mga nag-aapoy na pagsubok, huwag kayong magtaka na parang kakaiba to ibang klase to End of the world na ata, Armageddon na ata to. But rejoice. Rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad. Rejoice na, be glad pa. When His glory is revealed, if you are insulted for the name of Christ, you are blessed because the Spirit of glory of God rests upon you. So tingnan nyo ulit, Peter ulit to karugtong na kanyang sulat. Do not be surprised. Pag may mga pagsubok at malulupit, matitindi at iba't ibang klase, huwag ka nang masyak. Ano na naman to? Dapat ine-expect mo na pag hindi ka pa dumadaan, padaan ka na. At kung dumaan ka na, pahinga muna, may dadating ulit. Kasi, testing makes us grow. Nag-grow yung faith natin. Tumitibay tayo. So, ang sabi dito, huwag ka nang ma-surprise with fiery trials, it is normal. Sabi mo sa katabi mo, normal. Pag hindi dumadaan sa testing, abnormal. Tanong yung katabi, dumadaan ka ba? Nakadaan ka na ba? So, normal ka. Normal ka. It comes upon you, sabi dito, to test you. This fiery trial, when it comes upon you, to test you. Tinitesting talaga tayo hanggang saan ang tibay mo. Kunyari nga, naglagay ka ng post-it, nagbakod ka. Para malaman mo kung yan ba ay matibay, ugain mo yan. Pag hindi yan nauga, matibay yan. Ganon din naman tayo, yung ating pagsunod, pananampalataya sa Diyos, inuuga talaga yan ng demonyo. At pag nag-uga, ibig sabihin hindi matibay. Patibayin mo. Kailangan mo pang sementohan, lagyan mo pa ng mga bakal yan para lalong tumibay. At sabi dito, rejoice. But rejoice in so far as you share Christ's suffering. Nakakamangha itong mga nandito sa Bible na pag may suffering sila, may testing, ang utos mag-rejoice. Samantalang tayo, pag walang pera, magsungit. Yung iba, magpakamatay pa nga. Magsungit, maging galit, laging galit. Alam mo na, pag walang pera yan, galit yan eh. Pag galit, walang pera yan. Alam mo na eh. Pero sila, ba't ang saya mo? May problema ako eh. Ha? Abno ka ba? Hindi, kayo ang abno. Ito ang normal.
Sabi ni Peter, punta naman tayo kay James. Sabi ni James, James, ito kapatid ni Jesus sa laman ha. Verse 2 to 4. Count it all joy. Ituring niyong galak, mga kapatid, when you meet trials of various kind. Iba-ibang itsura, iba-ibang anyo, iba-ibang klase. Problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa negosyo, problema sa trabaho, problema sa pamilya. Magsaya kayo. Sakit sa ulo nito. Hindi tayo sanay sa ganito, di ba? Magsaya kayo mga kapatid when you meet trials of various kind, for you know. Kasi alam nyo, ito yung keyword, you know. Alam mo kasi. Alam nila, sabi dito, that the testing of your faith produces steadfastness. Sa Tagalog, na pag dumaan kayo sa mga pagsubok, pinatatatag lalo kayo. Inuga ka. Inuga yung bakod, nauga, dagdagan natin ng bakal, semento. Sa susunod, inuga, hindi na kaya. Matibay na. So lalo kang tumitibay pag ikaw ay inuuga during testing. Dahil malalaman yung tunay na sitwasyon ng pananampalataya at pagiging Kristiyano mo. Dahil kung walang testing, akala mo okay ka pa. Kung walang testing, akala mo okay ka lang. Akala mo obedient ka. Akala mo ang taas ng faith mo. Akala mo humble ka. Eh nung dumating yung testing, nabulgar kung sino ka talaga. Dalawa lang ang pwede mong gawin. Magtampo, lumayo, o umayos. Kung papaayos ka, sabi dito, lalo kang tatatag. And let steadfastness have its full effect. Yung katatagan mo, hayaan mong makumpleto that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Pag yung katatagan mo ay tumibay ng tumibay, lahat kakayanin mo, banda-banda dyan. Wala nang makakatalo sa'yo. Ito ang purpose. So ang sabi dito, count it all joy when you meet trials of various kind. The testing of your faith produces steadfastness. Lalo kang tumitibay. James pa rin, laktaw tayo. Verse 12, 14. Blessed is the man who remains steadfast. By the way, the word blessed in Greek is makarios. Makarios means happy. Long happiness. Masaya ka. Sabi dito dapat, blessed is the man who remains steadfast under trial. Masaya ang taong nananatiling matibay, matatag habang sinusubok at tinetesting ng mga problema. Masaya. For when he has stood the test, he will receive the crown of life. Pag pumasa sa exam, sa test, may corona siya, which God had promised to those who love Him. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil. Tingnan nyo yung sinasabi ko. Hindi ang Diyos ang nagtetest. Hindi ang Diyos ang tumutokso. Si Satanas, binigyan lang ng approval ng Diyos during testing period. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. During the testing, ang demonyo, ginugulo ka, pinapadalahan ka ng kung ano-ano, kagaya kay Job. Now, matetesting, ano ang magiging reaction mo? Susunod ka pa ba sa narinig mo during teaching? Exam na ngayon eh. Maa-apply mo ba yung narinig mo dito sa teacher mo at masasagot mo ba ng tama during exam? Maaalala mo pa ba yung mga tinuro sa iyo from the Bible during testing time, during exam time? Gagawin mo ba yung narinig mo? Gagawin mo ba yung nabasa mo, yung naaral mo, o hindi mo gagawin? Pag ginawa mo, pasado ka sa exam. Pero pag hindi mo ginawa, lagpak. Kaya during the exam, doon mo dapat i-apply ang mga natutunan mo sa salita ng Diyos. Kaya importante ang Word of God. Dahil kung wala kang Word of God, during exam, nga ka. Kakampay-kampay ka sa dagat ng problema at maya-maya lunod ka na. The Word of God is very important during this time. So, happy is the man who remains steadfast under trial. Stood the test, you will receive the crown of life. James pa rin tayo. James 1:12 tayo, 14, no? Laktaw tayo. 15 to 17. Then, desire, when it has conceived, gives birth to sin. Tinesting ka, tinukso ka. You have a choice. Obey the Word of God or disobey the Word of God. Ngayon, pag ikaw nag-disobey sa Word of God,
yung tukso ng demonyo, tagumpay, bagsak ka sa exam na inalaw ni Lord. Sabi dito, nalure ka ng desire mo, ngayon bumigay ka sa kasalanan. The desire, it has conceived, gives birth to sin, and sin when it's full grown, bring to death. So ito na naman, ang goal ng demonyo is to kill, to destroy, to steal, and to kill. Gusto kong patayin. Pag hindi ka sumunod sa salita ng Diyos during testing, ang mangyayari sa'yo, titirahan ka na naman ng dyablo. Balik na naman tayo dun sa first topic na nakapasok na naman siya, nabigyan na naman siya ng lisensya. Ulit-ulit. Nabigyan na naman ng license. Layas uli. Uy, nabigyan uli ng license. Actually, sa totoong buhay, ganun. May mga matitigas na ulong mga Kristiyano, tinanggalan ng lisensya si Satanas, pero paglipas ng ilang buwan, binigyan na naman. So ganun uli. Repent uli. Palayas uli. Kasi pagdating testing, bumagsak ka, nabigyan mo na naman ng license ang demonyo. Do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Lahat ng mabubuti, magagandang bagay, galing sa Diyos. Na walang shadow. Yung shadow na tinutukoy dito, may orasan sila, yung sundial, bilog, tapos may mga kamay na umiikot na ganon. Pag sinabing there's no shadow, nakagitna yung araw, 12 o'clock, at nakatama dun sa sundial, wala kang makikitang shadow kahit saan. Pag ang araw nandun, may shadow. Pag ang araw nandun, may shadow. Ang point dito ni James, si Lord hindi nagbabago. He is remain exalted on high. He is remain in the center. Kaya wala kang makikitang mali sa ginagawa niya. Walang shadow. Lagi siyang nandun sa taas. Lagi siyang in control. So ngayon, ang Diyos laging mabuti, hindi siya nagbabago, hindi siya sumasama paminsan-minsan. Hindi kagaya natin, mabuti ngayon, minsan hindi. So God is good and He is good all the time. Ito yung punto dito ni James. Then, laktaw tayo sa 19. Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their soul to faithful Creator while doing what? Pag ikaw nahihirapan na, magwalwal muna tayo para ma-relax tayo, magpatanggal muna tayo ng stress. Magwalwal muna tayo, gumawa muna tayong kalokohan. Yung bang sabi? O habang nahihirapan ka, gumawa ka pa rin ng tama at mabuti. Dito ka papasa, during the testing, gumawa ka pa rin ng mabuti. Saan ba galing tong mga to? Ngayon, ang nagsalita kanina si Peter, then si James. Tingnan naman natin si Paul. Sabi ni Paul, we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance. And endurance produces character, and character produces hope. Magkakaiba tong mga to, pero parehong mga Kristiyano, nakasama din natin. Pare-pares ang sinasabi, in suffering, rejoice. Kung kagaya natin sila, ganun din dapat ang reaction natin. Rejoice. Sabihin mo sa katabi mo, rejoice. Si Ray, walang problema dyan. Saka Ray. Saan ba galing tong prinsipyong ito? Galing ito sa kanilang boss. Galing ito kay Master Jesus. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:11-12, mapalad kayo, makarios, masaya kayo, mapalad kayo, blessed kayo, when others revile you and persecute you, and utter all kinds of evil against you, falsely on my account. Magsaya kayo, mapalad kayo pag kayo pinagsasabihan na kung ano-anong masama dahil sa akin. Rejoice and be glad. Yung word na rejoice and be glad, lumundag kayo sa tuwa at magsaya. Lumundag lumundag at magsaya. For your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Utos pala ito ni Jesus, kaya pala si James ginawa niya at tinuro din niya ni Peter at ni Paul. Ito po yung kalagayan ng mga Kristiyano nung time na yon. Yung sinulat yung mga verses na yon, ito yung ginagawa sa kanila. Panahon ni Caligula, panahon ni Nero, panahon ng mga emperor, hinuhuli nilang mga Christian sa konting kalamidad na mangyari, Christian ang pinagbibintangan.
Sila ang nakikita, sila ang nasisisi, sila ang laging may kasalanan. Nung pumunta si Peter sa Rome at nasinunog ni Nero yung old city of Rome. Kaya alam niyo sa computer yung Nero burn. Alam niyo yun? Hindi na, wala na kasi ngayon eh. Pero dati, pag nag-save ka sa CD, i-burn mo. Yung i-download ngayon eh, no? I-burn mo sa CD, kung ano yung nandun sa computer, i-record mo doon sa CD, Nero burn ang tawag doon. Si Nero, emperor ng Rome, sinunog niya yung old city dahil patatayuan niya ng bago. And nung time na yon, nagpipreach si Peter, nagugunawin ng Diyos ang daigdig, hindi na sa tubig ng time ni Noah, kundi sa apoy. Sinabi ni Nero, sila ang may kagagawa nitong mga Christian. Pinaguhuli yung mga Christians, tinali sa mga stakes. Tapos yung mga Christian, binalutan ng mga tar. Yung nilalagay sa kalsada, yung itim, aspalto. So binalutan sila ng aspalto, then sinusunog sila, sinisindihan, habang itong mga Romanong ito ay nagdiriwang, nagiinuman, nagsasaya, at dito sa Colosseum, pinapanood nila na nag-aapoy, habang yung iba pinapakain sa leon. Ano ang ginagawa nila? Habang sila'y sinusunog, nagsishare ng gospel. Nagsishare sila ng gospel, sinasabi nitong mga nakatali at nag-aapoy na yung katawan, mahal kayo ng Diyos, mahal kayo ni Jesus, si Jesus namatay para sa inyo, si Jesus ganito na lang ang pag-ibig niya sa sanlibutan, walang galit, walang sama ng loob, pagmamahal pa rin ang binabato doon sa mga kaaway nila, yung utos ni Jesus, love your enemies. Maraming bumababa at tumatanggap kay Jesus, sumasama sa kanila para mamatay during that moment. Tinanggalan ng bahay ang mga yan, tinanggalan ng ari-arian, hindi makapagnegosyo, hindi makapagtrabaho, then ultimately pinagpapatay. Pero ni ngit-ngit, ni sungit, wala. Tayo. Gaano kalayo tayo dito? Ito yung normal. Tayo abnormal. Papunta tayo dito. Lahat ng Christian, lahat ng apostol, namatay as martyr. Si Paul, pinugutan ng ulo sa Rome. After this, pinugutan ng ulo si Paul. Then, si Peter, pinakong pabaliktad. Si Andrew, pinako sa cross na X. Sila Matthew, sila Thomas, nakarating na India, pinatay, sinibat. Yung iba, nilagari, pinahila sa 2 kabayo. So lahat sila, dumanas ng matitinding hirap na hindi pa natin nasubukan. Pagdating na Antichrist, ito po ang mangyayari. Hindi ka na pwedeng mag-business kasi lahat ng business natin cashless. Walang perang iikot sa market. Lahat yan nasa microchip. Bank, punta ka sa bangko, withdraw. Punta ka sa aeroplano, visa. Nandito lahat yan. The moment natanggapin mo yung tatak na yan, impyerno ka na dahil follower ka ni Antichrist. So pag Christian ka, totoo, matetesting yung faith mo, hindi ka magpapatatak. Ang problema, hindi mo magagamit yung pera mo sa bangko. Wala kang pera, edi magsusungit ka na. Papangit ka na. Ay magkakasakit ka dahil nasasaktan na, bulsa mo nasasaktan na lahat. Hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng ganito. So lahat ito, dinanas nila at dadanasin din natin. Ngayon, ang reaction nila, hindi sila galit dahil hindi nila mahal ang pera, mahal nila si Lord. You cannot serve God and mammon at the same time. The day will come. Wala na tayong perang magagamit. Pero bago yun, yayaman muna tayo. Yun nga nakakatakot, pinayaman ka, tapos di mo magamit. Kaya gamitin agad natin, no? Ang tanong, pagdating nito sa buhay natin, ano reaction mo? Wala akong pera, patatak na lang tayo. Kung kasi wala tayong makain, sige, patatak na lang. Patatak na lang tayo. Sana hindi tayo abutan nun. Sana kunin na tayo ni Lord bago dumating yun kung hindi tayo papasa. Ang tanong, papasa ka kaya? Tanungin mo yung katabi mo, papasa ka kaya pag walang pera? Masaya ka pa rin kaya pag walang pera? Ha? Pagdating ng araw na to, na sinusunog ka na, pinapakain ka sa leon, papatayin ka, masaya ka pa rin, magsishare ka pa rin ng gospel?
Anong sagot? Kailangan sumagot pag tinanong, ha? Sagot. Tandaan mo yan, ha? Witness ka. Tandaan nyo to. Pag dumating yung pagsubok sa buhay natin, hindi lahat dadanasin yon. Iba-iba ang level. Pag pinadaan ka ng Diyos sa isang problema, sa isang testing, sa isang pagsubok, alam ni Lord, kaya mo. Kaya ipasa mo. Huwag kang a-absent. Huwag kang tulog during teaching. Ipasa mo. Amen? Sino papasa dito? Taas ang kamay. Tayo. Sige, palakpakan natin si Lord. Walang pagsubok na hindi natin kakayanin. Dahil bawat pagsubok, yan ay personalized testing. Pag sinabi ng Diablo, susubukin ko to si ganito. Titingnan ni Lord, anong pagsubok ba yan? Yan, hindi kaya yan. Huwag yan, hindi pwede yan. Hindi yan pwede. Ito, sabi ng Diablo, ayan, sige, pwede yan. Nung si Jesus ay ipagkakanulunan ni Judas, sabi niya dun sa 12, hiniling ni Satanas na subukin kayo. Nabasa niyo yan? Hiniling ni Satanas. Ibig sabihin, nagpaalam si Satanas kay Jesus na subukin kayo. Ligligin kayo parang mga bigas. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Pinag-pray ko na kayo. At huwag kayong mag-alala. Yung pagsubok na dadalhin ng Diablo, limitado na yan. Control ko yan. Alam ko kung ano yung kaya nyo. Ang bumigay dun sa pagsubok na yon, si Judas. Hindi kinaya. Dahil tuwing magtuturo si Jesus, ang laman na utak niya, pera. Sayang yung pabango. Sayang yung pabango. Tapos siya may hawak ng kabanantipan. Kinukupitan niya eh. Wala sa utak at puso ni Judas yung teaching ni Jesus. Hindi pumasok. Si Pedro naman, masyadong aktibo. May pagka-ADH dito eh. Habang nagtuturo si Jesus, galaw ng galaw. Daming ginagawa. So, nung time na tinesting sila, si Pedro bumigay din eh. Tinaga niya yung tenga ng isang servant nung humuli kay Jesus. At sabi niya, hindi kita ipagkakanulo, hindi kita iiwan. Hindi nga niya iniwan, pero pinagkanulo niya naman 3 times. So, pero nakabalik naman si Pedro, si Judas hindi. So si Satan nagpapaalam kay Lord bago tayo i-testing. At yung testing na yon, titingnan ni Lord. Sobra yan ha, bigat ng question mo ha, hindi kaya ng anak ko yan. At hindi ko pa yan tinuro, wag yan, hindi yan kasali. Sa tandaan nyo, pati demonyo, control ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Pag dumating man yung pagsubok na yan, control pa rin siya ng Diyos. Hindi siya pwedeng sumobra. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Ipapasa natin to. So before we close, meron ba tayong first timer dito? Yung ngayon lang po naka-attend. Ayan, taas nga po ang inyong mga kamay. Ayan, baba po kayo dito. Closing prayer tayo. Ipagpipray po namin kayo. Kung may nag-invite sa inyo, pakisamahan. Kung may gamit kayo, dalhin nyo na. Dahil tapos na po tayo. Closing prayer na tayo. We just want to pray for you. We bless lang po namin kayo. Tayo po kayo dito sa harap. Harap po kayo sa akin. And welcome po kayo dito sa Jesus Our Hope. Kami po ay isang Christian group. Wala po kaming relihiyon na tinataas dito. Ang tinataas po namin dito si Jesus lang, Bible lang. Ayan. Wala po kami ibang tinuturo kundi Biblia. Kaya ito po yung kailangan natin sa buhay natin. Alam nyo naman, at kayo ay nakakaranas ng mga alalahanin, mga problema, mga pagsubok din. Kaya I pray na si Lord makasama nyo beginning today. Dahil hindi nyo kakayanin tong mga testing na to kung wala si Jesus, kung wala si Lord. Lahat ng testing sa mundo, si Jesus yung ultimately nakapasa. Ngayon, pag si Jesus nasa puso at buhay natin, ipapasa din natin to. Kaya kailangan natin si Jesus. So before we close, tanggapin po natin si Jesus sa puso natin. Magpipray po tayo. Pwede po ba yun? So lahat tayo yumuko, lahat tayo pumikit. Taas po natin yung isang kamay sa Diyos.
Taas natin yung isang kamay natin na, Lord, nandito ako. Gusto kong kilalanin ka. Gusto kong tanggapin ka sa puso ko. Para pagdaan ko sa mga problemang ito, kakayanin ko dahil kasama kita. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa. Para iligtas, para ayusin, para baguhin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. At patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos. Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede nyo na pong ibaba ang inyong kamay. Ako na lang po magpipray. Lord, dalangin ko sa bawat isang lumapit dito sa harapan. Naging anak mo sila, Panginoon. Mula ngayon sa bawat biyahe ng kanilang buhay, may kasama na sila sa laban, sa pagsubok, ikaw ay nandyan. Sa lahat ng nandirito ngayon na nakarinig na yung mga mensahe at salita, Lord, walang pagsubok na dumating, na hinayaan mong dumating sa buhay namin na hindi namin kakayanin. Dahil kontrolado mo ito, ang demonyo, kontrolado mo, ginagamit mo siya para sa ikabubuti namin, Panginoon. Ikatatatag namin, all things work together for good to those who love God and called according to your purpose. Minsan, nahihirapan kami. Hindi namin gusto yung mga nagaganap sa amin. Pero Lord, may purpose kang maganda. May plano kang maganda sa bawat pangyayaring ito. At Lord, yun nga, yung turo mo, yung utos mo, magsaya kami. Knowing sa hirap nito, sa suffering na to, may magandang mangyayari sa dulo. Kaya I pray, Lord, matutunan namin, magawa namin ito. Tanggalin mo yung kasungitan, yung galit, tuwing kami mga nakakaranas ng sakit, hirap, at kung ano-ano pa. Lord, makitaan kami ng galak sa aming puso, sa aming muka. Salamat, O Diyos, pagpalain mo kami sa buong linggong ito, at hayaan mo, ma-apply namin lahat ng natutunan namin. Kung dumating man yung testing this week, lahat kami papasa. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all.